bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng Bilyonaryo News Channel na kung saan binalita ni Corina Sanchez. Ito, si Senator Marcoleta nagpahayag na itinatago na daw yung dalawang executive assistant ni Saldico na yun ang tumatanggap ng pera na deliver ni Master Sergeant Orly Gutesa. Napaka-tapang po. Hindi nagpapatinag si Senator Marcoleta, binabanatan niya itong si Senator Lacson. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Okay, pakinggan natin ang balita ito. Umano ang dalawang executive assistant at sinasabing tagabilang ng pera ni resigned Congressman Saldico. Ang isa sa kanila nasa bansang Chile na raw ayon kay Senador Rodante Marcoleta. May bago ring banat si Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa. Bakit ang pinipilit ni Gisahin si Gutesa? Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anya'y busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada at Mark Texay. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa? Tinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawa, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan. Pero yung John Paul Estrada, nandun doon sa Chile at binabantayan. Giti Marcoleta, dapat na agad sinicure sina Estrada at Texay. Tumagal kami. Halos lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman. Pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa habang nasa kanyang opisina. Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Kaya tinatanong ko lang, as a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Bakit hindi niya mabutihin? So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Nang tanungin naman kung nasaan si Gutesa, ito ang naging sagot ng senador. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang nakita pagkatapos ng hearing, inaiwan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya, sabi niya, wag na po, sabi niya gano'n. I can take care of myself. Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Hindi man alam kung nasaan si Orly Gutesa sa ngayon. Naniniwala si Senador Marcoleta na ito'y sisipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung kinakailangan. Wala rin daw paglabag sa interparliamentary courtesy kung iimbitahan ng komite sina Saldico at Leyte Congressman Martin Romualdez. Tinatago na umano ang
executive... Okay, so, yan ha. Salamat sa ating Senator Marcoleta na hindi nagpapatinag. Patuloy ang laban. Sinisira ngayon ang credibility both Marcoleta and Master Sergeant Gutesa. Ang daming mga post na binabatikos itong dalawa. But parte yan sa labanan sa politika. But to me, matibay pa rin ang paniniwala ko na ang hangarin lang ni Senator Marcoleta is tumbukin ang mastermind. Ganon din itong si Master Sergeant Gutesa, naniniwala ko na ginawa niya yon out of his love for his country. Kaya, sumambulat, nagsalita. At nakakalungkot itong kay Senator Lacson dahil nung una, bilib na bilib ako sa kanya. Talagang taas noo ang aking paghanga na talagang anti-corruption siya, para sa bayan siya. But nag-iba po ang ihip ng hangin mula nung lumabas si Gutesa. Ito, akin, opinion lang ito. Parang hindi na yung original na Lacson na kilala ko. Itong Lacson ngayon na magbabalik chairman sa Blue Ribbon Committee. Kasi nakakapagtaka. Ayun, yung dalawang executive assistant ni Saldico. Pinangalanan yan yung Paul, John Mark, nakalimutan yung apelyido. Yung pahayag ni Gutesa nagtugma sa pahayag ng mga DPWH engineers. Kung ako ang investigador, doon na ako mag-focus. Kasi ako, nasibukan ko rin naging investigador nung bagong pasok ako sa serbisyo. May mga nagkakaso-kaso ng mga sundalo, nagbo-volunteer ako na mag-investigate dahil ganahan ko yung trabaho ng investigative work. Ayun, alam ko kung where the evidence leads. Ano sinasabi ni Senator Lacson na where the evidence leads? Yun ang sabi niya. Nagkatugma na ang pahayag ng mga contractors, DPWH, Gutesa, nagkatugma yung dalawang executive assistant. Bakit hindi nila patawan? Nako, kung totoo yung sabi ni Senator Marcoleta na wala na sila dito itinatago, wala na talaga. Wala talagang lalabas na ebidensya. Kasi nga, ayaw nilang malaman ang katotohanan. May pinagtatakpan. Yan ngayon ang haka-haka speculation. Sinagot naman ni Senator Soto na wala daw sa nature niya ang magprotekta kahit sino man. But tingnan mo ang reaksyon ng taong bayan sa kanyang payag na hindi ako nagpro-protekta sa kahit sino man. Not in my nature. Nako, pinagtatawanan lang siya. So, mabuhay po kayo, Senator Marcoleta and Master Sergeant Orly Gutesa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.